Yan, so right mga Karagon. Bali, itong flexible hose na to, ito yung binabas tayo dito dahil sa pinakain daw natin sa biga. So, subukan natin kung hindi talaga mahihila. Pero, bago ko naman yan nilagay dahil alam ko naman na talagang napit to. Pero, meron naman tayo nilagay dyan. Yan. Bago ko naman pinabuhusan, naglagay tayo ng wire. So, hindi na posibilidad na mapipit-pit yan basta-basta kasi dinadandaan naman natin pagbubuhos. Kaya ilalagay natin yung para sa main wire dito sa may drop wire. Ito yung ano. Ilalagay natin to. Yan. Dahil dito kasi tayo naka-extend lang sa baba. Yung drop wire natin. So, iangat natin dito. Dito tayo padaanin. Papasok. Ito yung magiging main natin. Yan. So, number 8 yung gagawin natin na main para dito sa ating flexible. Kasi ito tayo gumamit ng PVC dahil sa, alam nyo na, medyo may kamahalan yun. Sabihin natin pang magandang klase, pero ano nga, kumbaga nagtitipid kami, nagtitipid yung may-ari. Kaya ito lang ginawa natin, basta alam naman natin na pag binuhusan talaga kasi may posibilidad na mapitpit, pero kami, ako naman, pinapadandaan ko sa mga tao ko para maiwasan yung pagpitpit. Okay? Alam nyo na. Kaya yung mga basya natin dyan, shout out sa inyo. Yan, so ilagay na natin, tara. So dito subukan natin ipapasok yung ating number 8 na wire dahil hindi raw makapasok yan kapag flexible hose ang ating ginamit. Kaya naman sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ipapasok yung ating number 8 na wire. So itinali natin yung ating wire sa ating tile wire para ilayin sa baba at lalagyan pa natin yan ng electrical tape para kumbaga walang kalasan siya. So bale dalawa pala kami dyan. Yung isa nasa baba at ako naman dito sa taas kasi yung sa baba yun yung maghihila nitong ating tile wire para makapasok sa kabuuan ng ating flexible hose papunta sa ating main breaker. Syempre ginamitan natin ng plies para mapitpit natin na hindi matanggal yung ating tile wire. Sa pagkatapos lalagyan natin yan ng electrical tape para pag nila hindi talaga matatanggal. So dahil marami na mga basher ang nagsasabi na hindi daw talaga yan makakapasok dahil so akala nila pinabusan ko lang yan na walang tile wire yung loob ng flexible hose. Kaya ngayon sa video kong ito papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So bali nung pinabusan ko pala siya, binantayan ko yan. Kumbaga pinadandahan ko yung buhos nila dahil alam ko pag hindi natin binantayan yan baka mapitpit lang dahil alam naman natin na malambot lang talaga ang flexible hose. Kaya naman binantayan ko sila hanggang sa matapos ang pagbubuhos. At syempre pinasukan natin yung tile wire para hindi tayo mahirapan sa paghihila dahil kung hindi natin nilalagyan tile wire sigurado mahirapan tayo dyan dahil tile wire pa lang sigurado mahirapan tayong ipasok yan. So baka nagtataka kayo kung alin ko binabanggit na binuhusan. Itong flexible hose kasi na to ay sinama ko to sa buhos ng biga kaya doon sila nagsasabi na hindi ko na mapasukan ng ating wire. Kaya naman so ito na dahil natapos natin lagyan ng electrical tape so ipapahila ko na. So ayan na nga naipasok na natin. So ano na masasabi nyo? Kaya naman sa mga basher natin dyan at sa mga master natin dyan, shoutout na lang sa inyo. So yun nililipat na natin yung live wire. Ayan, nililipat yung GR para dito papunta dito sa ano natin sa connect natin dito sa ating papasok sa ano kabuuan ng bahay main mantik. Yan. Antik na. Beno. Beno naman. So ito na nga, dahil natapos natin ipasok yung ating wire, so idudugtong na natin yung ating drop wire sa ating main breaker para magkaroon na ng supply ang ating ginagawang bungalow house. Kaya naman pagdudugtungin na natin dyan, gamit pala ako dyan ng electrical tape at plies. So baka magtaka kayo na hinahawakan ko na wala tayong gloves. Siyempre hindi naman natin nahawakan yan na mayroong power. Napakahirap kaya yun. So wag kayong mag-alala, wala po yung power dahil tinanggal ko muna yung main line niya sa kanyang metro. Kaya naman so ito nahawakan na natin. Oops, alam ko na yung sasabihin nyo. Sabihin nyo naman dapat mayroon tayong cutter na pambalat. Hayaan nyo na, pagbigyan nyo na ako. Arot. So doon natin itatap na. Ilagay na natin itong tinanggal natin na live wire. Dyan ilagay para may sit up na natin doon, gumana na.
So yan na nga, pagkatapos pa natin itap yung ating drop wire sa ating metro. So dito, ipinagdugtong-dugtong ko na pala yung ating mga ilaw dito sa may terrace at sa may ating canopy para may pakita muna natin sa may-ari kung tama talaga yung ating ginagawa. So baka nagkataka kayo dyan kung hindi tayo gumamit ng tester. So alam nyo na kung bakit. So ang ginamit ko pala dyan, pinaka-tester natin ay yung ilaw na. Pa lang, sa pagbukas pa lang ng ilaw, makikita mo na kung sablay talaga yung ginagawa mo. So mabuti na lang, successful yung gawa natin. Kaya naman sa mga master natin dyan, electrician, saludo po ako sa inyo. Dahil itong trabahong electrician, magaan siya pero napakadelikado. Dahil alam nyo ba, kung pagkakamali nyo lang dyan, buhay na nakasalalay. Bakit ko to nasabi? Dahil base lang to sa aking experience. Dahil hindi tayo kagalingan na electrician, pero mayroon naman tayong alam. At hindi tayo mapag-iiwanan. Sabi nga ng iba ang may alam. O diba ang galing? Arot. Tapos na po.